Yan mga bro, so good morning ano. So ngayong araw yung home service tayo dito sa may Kabuyaw. Dito tayo sa may barangay dita, ayan oh. Paris ni Chairman. So meron tayong gagawin May Sporty mga bro, bagong gawa ay ayaw na agad umandar. Siya nga pala kasama natin si Boss Danny ano. Yun yung motor na gagawin natin oh. So ayan mga bro, bago natin umpisan yung ating video ngayong araw. So unang-una sa lahat, magpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong video, mga tutorial patungkol dito sa ating mga motor ano. Yan, siya nga pala mga bro, gamit natin yung Roser 220 ano. Yan oh, pogin-pogi na. Siyempre mga bro, bago natin umpisan yung ating video ngayon, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag meron tayong mga panibagong videos na mga gagawin. Yan mga bro, so bali ito yung motor na gagawin natin. So bali pinakalas ko na kay bro yung ano. Pinakalas ko na sa kanya yung fairings. Ito ay, di ba bro, bagong gawa rin ito, di ba? Yan, siya nga pala, shoutout kay bro. Di ba? Bagong gawa ito, ayaw na umandar. Pero doon sa pag-uusap namin ni bro, tinanong ko siya kung nakikik. Nakikik naman daw eh. Ganyan natin. Ayaw ah. Ako 59? Oo. 59? Yan, nakikik. Yan. Hindi kasi. Nakikik naman mga bro. Wala ka idea. So, yan, nakahol. Pwede ba dito magawa? Bro, hindi ka ba magbubukas? Linggo po. Hindi ko lang magbubukas. Pahinga. Pahinga naman. Okay, sige. Yan, mga bro. Ayaw mandar. Natin ng kuryente muna. Wala. Wala rin battery. Hindi, meron yan. Bago, di ba bro? Oh. So ito mga bro ay yun na nga, sporty. Pagka sinusi ayaw gumana, bago rin ang battery nito. Problema, bagong gawa. Bago nga oh. Bagong battery. Hoodie. Okay. So, ano bang gagawin natin dito mga bro? Basic troubleshooting lang gagawin natin dito. Unahin natin mga bro, bakit tayo niya po maglabas ng kuryente. Kasi ang motor, kapag kaya maglabas ng kuryente o ayaw umandar, possible na walang kuryente. Pero ang sabi ni bro dito, nung magkausap kami sa online, may umingay talaga sa makina niya. Pero ito, bagong refresh po yung makina ni bro. So, kailangan muna natin siyang mapandar, mapalabas yung kuryente para marinig natin yung andar. Bro, ilang ano na ito na stock? May buwan na ba? Dalawang araw pa lang naman. Pero bro, matagal mo na itong nagagamit. Yan. Ay, maingay lang dito mga bro. Ayan o. Parang bagitong-bagito ka dyan sa suot mo ah. Ay! So, ride safe sa mga magra-rides ngayon kasi napakarami kong nakitang mga riders ngayon. Doon sa naghaharap ng 220 natin. Nabangan nyo mga bro yung video natin dito kung ano yung pinagpalitan natin dito sa Roser natin. Ano? Ayos na, di ba? Wala nang katagas-tagas yan, oh. Dito tayo. Medyo madilim lang dito mga bro. Ano? Ha? Lubat, wala naman saksakan. Kailangan natin extension bro. Meron ka ba dyan bro? Malawak pala itong lugawan nila bro. Paris ni Chairman. So check muna natin mga bro, ano, ba't hindi siya naglalabas ng... May test light ka ba bro? Ha? Wala na sa'yo. Baka rin test light. Baka nandun siya, halo-halo. Yung material dala ko. So check natin ito mga bro, ano. Kasi ito, ang mga sporty mga bro, dapat normally kahit walang battery, dapat magre-release siya ng kuryente. Wala bang kuryente? Hindi, saka hindi magre-reach sila pang tayo. Putol eh. Ha? Pinutol nila yung charger. Putol yung charger? Kaya niya? Oo. Tinanggalan nila yung dilaw para mag
Dito, high voltage yung regulator. Ay sablay ito mga bro, ganito yung sinasabi ko sa inyo. Kung magpapalakas kayo ng charging nito, magre-rewire. Sablay, sino gumawa nito bro? Ikaw na. Ayan, yun lagi kong sinasabi sa inyo, lalo na sa Raider, ano, sa mga ganitong rectifier, ginagawa niya, pinuputol yung dilaw para maging fast charge. Kung magpa-fast charge kayo mga bro, huwag niyo pong gagawin yan, ano, kasi sa una lang maganda yan. Hindi kayo aabutin ng mahabang panahon dyan. Kailangan, dapat nagpalit na lang kayo ng full wave na rectifier. Kasi normally, ang stator ng Meios 40, Sulti, ang stator niyan, naka full wave na po yan, ano? Naka full wave na yan. Hindi nyo kailangan mag-rewind kagaya ng ibang mga motor. So dapat nagpalit na lang kayo ng rectifier na full wave, hindi yung pinutol. Busted pa nga ang battery. Bago. Ha? Busted ang battery. Basti, baka sira naman charger mo. Ha? Baka sira naman charger mo. Saan na magkalgari? Ito tayo test light mga bro. Ito muna tayo test light mga bro. Tanggalin ko muna tong mga tools natin. So, may dala tayo ditong impact. At saka yung tool set natin. Kalasin muna natin mga bro. So tirahin muna natin yun. Update ko kayo mamaya kung ano yung mga, kung ano yung magiging possible na sira po niya. Pero yan, ang issue talaga niyan, ayaw umandar, umingay yung makina bagong gawa. So ayaw na rin ibalik ni bro doon sa unang gumawa kasi daw baka magastusan ulit. Kaya pinagawa sa atin. Siyempre, maraming salamat kay bro sa pagtitiwala sa atin. Di ba? Yan mga bro. So pagka walang kuryente, ang gagawin natin dyan mga bro, nakita nyo dito yung socket. Ayan, yung socket no. Naingay. Ito para sa pulser. Ito yung tatluhan na wire yan mga bro. Yung puti, tsaka yung dilaw na may stripe na red, tsaka yung itim. So gamit tayo ng test light. Mga bro, pawak nga. Pawak nga. Ilagay mo sa negative. So lagay natin ito mga bro sa negative. Ano? Ayan. Dapat, sungkitin nyo tong kulay puti. Dapat ilaw. Patay, di ba? Yung dilaw patay din. So pares patay mga bro. Normally, kapag ka nagpo-full wave tayo, tinatanggal natin yung dilaw. So ang gagamitin natin yung itim tsaka yung puti. Kung nakikita nyo yung test light natin mga bro, nakikita nyo yung test light natin. So nakakabit yan sa ground, yun sa itim. Ito rin yan, yung itim na yan. So dapat, pag tinusok natin yung kulay puti, dapat malakas po ang ilaw nyan. Tignan nyo. Ayun, kinikik na yan. Oh. Wala, di ba? So wala na. So, wala talaga. Kahit magpalit ng panibagong battery ulit, sa una, aandar yun. So, pagkalipas ng ilang araw, ilang linggo, mamamatay na ulit siya. Kasi, yung charging niya, yung pinaka main na nagsusupply ng kuryente ay wala. Ito mga bro, ipapunta ng stator. So, no choice. Kalasin muna natin tong fan cover, tsaka yung fan, tsaka yung magneto. Kasi nasa loob yung stator niyan eh. Ano bro, masasabi niya? Para problema na si bro. Gastos na naman ito. Wala tayong magagawa mga bro. Tapos, mas maigi, tanggalin natin itong mga bro. Convert natin yan sa GY6 na rectifier or doon sa lihuwa na pang full wave. Diba? Kasi wala yan mga bro. Marami ko na na-encounter na ganyan. So gawin natin yan, kalasin muna natin yung ano. Kalasin muna natin yung stator para makita natin. Sunog dyan mga bro. Mag-i-rewire tayo nito. Kasi meron siyang mga nakakabit na naka-install na mga wirings. I-check natin kung tama. Ayan o. Pasaan ba ito bro? Switch na to? Sa ilaw yan. So ito mga bro, pagkalas natin, tingnan nyo naman o. Tingnan nyo naman nangyari mga bro. Yan. So lahat ng ano ng stator, nag-short na to. Ito talaga malala, naputol mga bro. Ayan o, naputol po siya. Ito, nung paglagay pa lang niya bro, nasira na. Ayun o, kasi baka to nang napilit yung tornilyo eh. Umaandar na lang to, gawa nito ng pulser. Tapos may charge yung battery. Tapos nung nalubat na siya, natuluyan na. Yan. So, tatalanggalin natin ito mga bro. Kasi ito yung pinakamalala dyan eh. Pag nag-short kasi ito, wala na talaga po yan. Yan. So, kalasin natin yan. Gamit lang kayo ng 5mm na alin. Ayan, 3 piraso. Tapos, Phillips screw. Kasi magkasama po yan dalawa. So, bali, pag bumili kayo ng stator, automatic kasama na itong pulser niya. Wala. Yun yan. Tama nga hinala natin mga bro. So, sa pamamagitan ng test light, malalaman natin na may sira talaga yung stator niya mga bro. Kalasin muna natin yan. Yan mga bro. So, bali po nakalas na natin. Kita nyo naman ang tama oh. Diba? Tapos ito may mga tama rin.
So no choice palit to. Kasi kung magre-rewind kayo, halos ganun din ang gastos. Kung i-rewind nyo to, libo din ang gastos dito pag nag-rewind. So palit na lang ng bago. So ito mga bro, ang salarin dyan doon sa mga magpapalit. Ayan, ito yung 3 bolt na yan. Maikli lang po yan. So ito yung nakasalpak. Ayan, ito yung mahaba siya. Ito, mahaba. So normally, dapat ganito lang siya. Ito. Yan. Pagka humaba ng konti dyan, automatic, tatamaan nyo to. Yung stator, kasi yung stator, nakasalpak yan dyan, mga bro, nakaganon yan, oh. Diba? So, hindi naman to umiikot. Ang umiikot ito. Ngayon, itong magneto natin, may mga magnet, yung may magnet dito yan, oh, sa gilid. Kita nyo, dumidikit. Kaya nagpo-produce ng kuryente. Automatic, pag nasira yan, aandar pa ang motor nyo kapag ka may charge ang battery. Pero pag once nalubat, wala na. Kasi ito yung pinagmumulan ng charging ng ating battery. AC ang nalabas dyan. Ngayon, i-convert naman ng rectifier para maging DC. Kaya, magkakasama-sama yan mga bro. So no choice, papalit tayo nito mga bro. So bibili muna tayo. Alright na tayo dyan boy. Gastos malalayan boy. 2 hours later. Yan mga bro. So bali, nakabitan na natin ng bagong stator. Ito yung ginamit natin na replacement mga bro. Yan. Ayos yan. Moteki. Replacement rectifier ay stator muna tayo mga bro. So kanina, ito kasi mga bro, ang function talaga nito ay ang wiring nito, yung pinaka unang winding, kulay puti. Okay, kulay puti. Tapos, paglabas niya sa gitna, yun yung kulay dilaw. Tapos yung kabilang dulo is yung ating kulay ground, ay kulay itim. So kaya, kung magpupulib kayo, tatanggalin nyo itong dilaw. Yung, ang mangyayari dyan, yung dulo na puti, hanggang doon sa dulo na itim. Pero i-disconnect nyo itong mga brong ground kasi nakatapo yan sa ground. So lahat ng kulay itim dyan, kulay itim dito, kulay itim dito, kulay itim dito sa ating CDI, so magkakasama sila. Kaya kung magpupulib kayo, kailangan nakadisconnect po yung kulay itim. Okay, para hindi kayo magka-problema. Ngayon, check natin mga bro ng test light. Nasaan na naman yung test light? Eh, nawala na naman ah. Ito. So, kabit natin ito mga bro sa ground. Kabit natin sa ground. Tapos, sungkitin natin mga bro yung puti. Ayan. Tingnan. Wala ah. At wala. Oh, dito sa ano, sa ground. Wala namang ground pala eh. Ikaw nga bro. Wala pa palang ground dyan mga bro. Yan. Ay, sorry. Okay. Yan, kita nyo. Oh, di ba? So, ganun siya kalakas mga bro. Ganun kalakas yung ating pag good condition ng ating stator. Ngayon, pwede na natin yan mga bro isalpa kasi meron na siya. Yan. Tapos, ay tunay na, nakamit na pala eh. May gas na bro. Walang gas yan. Marami ba? Gas. Oh, mandar na! Patay tayo dyan. Maingay nga. Bagong refresh yan bro. Ba't ganyan natunog? Pumusok na rin oh. Bago ang block niyan mga bro. Ayan, umandar na po. So, stator na talaga ang pinakasalan. Ito, suwabe na ganda. Medyo maingay nga lang. Yan mga bro. So, ha? Mukhang piston na no? Gastos yan. Ang problema, bago nga yung block nito ni bro. Pero sigurado block ang may tama dito. Mukhang may tama ang block bro. Ah, ito yung mga pinagpalitan sa'yo. Yeah mga bro, ito yung mga pinagpalitan dito kay bro. May block dyan? May block dito. May clutch be, ay may clutch. Ayan, dami nga. Oh. May magneto pa. Ay may bell. May ating clutch shoe. Yung mga pinagpal. Makapal pa to lighting eh. Oh, naka GBT. May bell. Check natin mga bro yung block. Mas okay pa to. Mas okay pa to. Tama na to. Malala ang tama niya. Baka naman wala langis yan to bro. Baka wala na langis. Malaki yung ano.
Bagong langis, bago langis niya. So, Pagtag ko ng block eh. hang bolt. May tama block nito bro. Kaya naking So yun yung andar mga bro, ano, napaandar na natin siya pero no choice, bubunutin po natin yan. Kasi nga, problema. Nagka-problema tayo dyan mga bro. So ngayon dito, ang diskarte natin sa pan mga bro, kailangan nyo lang gumamit ng tamang size ng bolt para hindi ulit mangyari yung ano. Dito kasi yan, oh. Kita nyo yung tatlo na yan. Takusan po yan doon sa kabila, ayun oh. Ayun yung stator sa loob. Ito yung salpakan ng fan. Kapag ka humaba yan, napahaba kayo dyan, abutin niya yung stator. So masisira talaga yan. Ayun oh. Yeah? So no choice mga bro. Bubunutin natin yan. Ang problema, may piston pa ba yun? meron kompleto. Ililikin ko na lang. Discard ko na yan. Ito sira na talaga yung cams niya mga bro. Ito talaga ang palitan dito. Wala nang kaduda-duda to, papalitan talaga to. So hindi ko na siguro mga bro ipapakita sa inyo ano. So napandar na natin, bubunutin natin yung block niya. Bubunutin natin yung block niya para mapalitan, tapos para ma-check natin. Bago rin siguro ang valve seal nito eh. Bago rin siguro ang valve seal nito, pero kita nyo naman kanina malakas po talaga yung usok niya. So siguro mga bro, dito na natin tatapusin yung ating video kasi marami tayong ikakabit. Ito bro, ano, ikakabit na ba natin yung mga pisa mo? Ha? Hindi na. Ito yan lang kakabit natin. Uy, ito mga bro. Yan. So, siguro mga bro ano, kasi napakaraming pisa dito yung ikakabit ni bro. Ito. Ayan, puro mga parts yan ikakabit niya. So siguro hanggang dito lang yung video natin. Shoutout kay bro, ano, maraming salamat sa tiwala sa atin. So top cover lang gagawin natin dyan mga bro, kasi po mausok na masyado yung kanyang motor. Ngayon ito kasi sira daw, hindi daw kumakagat, kaya tatry natin mga brong pakagatin to. Bili ka muna bro ng brake fluid. Check natin to, mukhang bago pa to eh. Okay, so siguro bago bili, bago brake pad oh. So ayan mga bro, siguro hanggang dito lang po yung video natin. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi masyadong haba yung video natin ano. So hanggang dito lang, magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi mga bro.